May mga tao na tila ordinaryo lamang sa paningin ng marami, ngunit may kakaibang pabor na patuloy na sumasama sa bawat hakbang nila sa buhay. May mga pagkakataong kahit dumaan sila sa mabibigat na pagsubok, ay hindi nawawala ang liwanag sa kanilang mukha dahil may kapayapaang nagmumula sa presensya ng Diyos. May mga pusong tahimik na lumalaban sa araw-araw, ngunit nananatiling matatag sapagkat malalim ang kanilang kapit sa pananampalataya. Maraming nagtataka kung bakit ang ilan ay tila laging inaabot ng kabutihan kahit hindi naman sila naghahabol ng pagkilala mula sa mundo. May lihim na katotohanang matagal nang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa mga ugaling labis na kinagigiliwan ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay may pusong marunong magpakumbaba at manatiling tapat, may kakaibang biyayang dumarating sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Maraming pintuan ng kusang bumubukas para sa mga taong marunong maghintay ng may pananampalataya at hindi agad sumusuko sa gitna ng kahirapan. May mga panalangin na tila matagal bago sagutin, ngunit bawat sandali ng paghihintay ay bahagi ng paghahanda ng Diyos sa mas mabuting bagay. Sinasabi sa Psalm 1 verse 1 na, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." Ipinapakita ng talatang ito na ang taong marunong umiwas sa maling landas ay inilalapit ng Diyos sa buhay na may tunay na pagpapala. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking bagay ang inyong suporta upang mas marami pang taong nangangailangan ng pag-asa ang maabot ng mensaheng may dalang liwanag at pananampalataya. Bawat simpleng pakikiisa ninyo ay maaaring maging tulay upang may isang pusong muling lumapit sa Panginoon. Habang nagpapatuloy tayo, ay buksan natin ang ating damdamin sa mga aral na maaaring magbigay linaw sa kasalukuyan mong pinagdaraanan. May pagkakataong isang mensahe lamang ang kailangan upang magising muli ang pananampalatayang unti-unti nang nanghihina. May mga ugaling hindi napapansin ng marami, ngunit malinaw na nakikita ng Diyos sa lihim na bahagi ng puso ng tao. Kapag ang isang tao ay marunong magpatawad kahit nasaktan, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo ang unti-unting nananahan sa kanyang kalooban. Kapag pinipili ang kabutihan kahit walang nakakakita, mas lalong lumalalim ang pundasyon ng karakter na pinagpapala ng langit. Maraming biyaya ang dumarating hindi lamang dahil sa panalangin, kundi dahil sa uri ng ugaling araw-araw na isinasabuhay. May mga sandaling ang simpleng kabutihan ang nagiging dahilan upang buksan ng Diyos ang mga pintuang matagal nang hinihintay. Unang ugali, pusong marunong magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay isang ugaling hindi madaling panatilihin sa mundong puno ng paghahambing at pagnanais na mapansin ng iba. Maraming puso ang unti-unting nalalayo sa kapayapaan dahil sa labis na pagnanais na maitaas ang sariling pangalan. Kapag ang isang tao ay marunong yumuko sa harapan ng Diyos, mas nagiging malinaw ang direksyong inilalatag para sa kanyang buhay. May mga biyayang hindi agad dumarating sa nagmamadali, ngunit kusang ibinibigay sa pusong marunong maghintay ng may kababaang loob, lalong tumitibay ang pananampalataya. Kapag nauunawaan na ang tunay na lakas, ay nagmumula sa pagtitiwala sa Panginoon. Maraming pagsubok ang ginagamit ng Diyos upang hubugin ang pusong marunong magpakumbaba. Kapag dumarating ang kabiguan, natututo ang tao na hindi sapat ang sariling kakayahan upang mapagtagumpayan ang lahat. May mga panahong ang tahimik na pagluha sa panalangin ang nagiging simula ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Habang natututong tanggapin ang sariling limitasyon, mas lumalawak ang pag-unawa sa biyayang nagmumula sa langit. Mas nagiging matatag ang loob kapag alam ng puso na may Diyos na kumikilos kahit hindi agad nakikita ang sagot. Sinasabi sa James 4 verse 10, "Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up." Malinaw ang mensahe ng talatang ito na ang pagtaas na tunay at may kabuluhan ay nanggagaling sa kamay ng Diyos. Kapag pinipili ng isang tao ang kababaang loob kaysa pagmamalaki, mas nagiging handa siyang tumanggap ng banal na patnubay. May mga pinto ang matagal ng sarado na biglang nabubuksan para sa pusong marunong magtiwala kaysa magmataas. Mas payapa ang kalooban ng taong hindi ipinaglalaban
ang sariling dangal. Dahil ipinauubaya niya sa Diyos ang tamang panahon ng pag-angat. Maraming pagkakataon sa buhay na sinusubok ang tunay na kababaang loob ng isang tao sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Kapag may hindi pagkakaunawaan, ang pusong mapagpakumbaba ang unang handang umunawa bago humusga. May kabutihang hindi agad napapansin ng marami, ngunit malalim ang halaga sa paningin ng Diyos. Habang pinipili ang mahinahong salita at malinis na hangarin, mas nagiging magaan ang bawat relasyon. Lalong lumalalim ang pagpapala kapag marunong kilalanin ang halaga ng bawat tao, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Bawat araw ay nagbibigay ng pagkakataon upang isabuhay ang kababaang loob sa tahanan, sa trabaho at sa pakikisalamuha sa iba. Kapag marunong magpasalamat sa maliliit na bagay, unti-unting napupuno ng kagalakan ang puso. May mga himalang tahimik na dumarating sa buhay ng taong hindi naghahangad ng papuri mula sa mundo. Habang nananatiling mababa ang loob, mas nagiging bukas ang puso sa mas malalaking biyayang espiritual at material. Patuloy na minamahal ng Diyos ang pusong marunong magpakumbaba dahil naroon ang tunay na handang sumunod sa kanyang kalooban. Ikalawang ugali, pusong marunong magpatawad. Ang pusong marunong magpatawad ay isa sa mga ugaling may malalim na halaga sa harapan ng Diyos. Maraming sugat ang nananatiling mabigat dahil pinipili ng tao na ikulong ang sarili sa sakit ng nakaraan. Kapag ang kapatawaran ay pinayagang manaig sa puso, unti-unting lumuluwag ang bigat na matagal nang pasan ng damdamin. May kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo sa taong marunong magbitaw ng galit at sama ng loob. Lalong nagiging malinaw ang kilos ng biyaya kapag ang puso ay hindi nakakadena sa pait ng mga lumipas na pangyayari. Maraming pagkakataon na ang pagpapatawad ang pinakamahirap gawin, lalo na kung malalim ang sugat na iniwan ng iba. Kapag sariwa pa ang sakit, natural lamang na mabigat ang damdamin at puno ng tanong ang isip. May mga gabi na mahirap manalangin dahil ang alaala ng pagkakasakit ng puso ay patuloy na bumabalik. Ngunit bawat pagtatangkang magpatawad ay hakbang palapit sa kalayaang espiritual na nais ibigay ng Diyos. Mas gumagaan ang loob kapag unti-unting ipinauubaya sa Panginoon ang hustisya at paggaling ng sugat. Sinasabi sa Ephesians 4 verse 32, "Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." Malalim ang paalala ng talatang ito, sapagkat ang kapatawaran ay hindi lamang para sa kapwa, kundi para rin sa paglaya ng sariling puso. Kapag naalala ng isang tao kung gaano karaming pagkukulang ang pinatawad ng Diyos, mas nagiging posible ang pagpapatawad sa iba. May lakas na dumarating mula sa pananampalataya upang bitawan ang sakit na matagal nang kinikimkim. Mas lumalapit ang puso sa kapayapaan kapag pinipiling sundin ang utos ng Diyos kaysa ang dikta ng galit. Maraming relasyon ang muling nabubuo kapag pinipili ang habag kaysa paghihiganti. Kapag may pusong handang makinig at umunawa, nababawasan ang bigat ng alitan sa tahanan at sa pamilya. May mga pagkakataong hindi agad nagiging madali ang paghilom, ngunit bawat araw ng pananalangin ay may dalang bagong lakas. Habang natututong magpatawad, mas lumalawak ang kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Mas nagiging magaan ang pakikitungo sa kapwa kapag hindi na nangingibabaw ang dating sugat. Bawat araw ay pagkakataon upang hayaang manaig ang awa sa halip na pait. Kapag pinipiling huwagdalhin ang galit sa bawat umaga, mas nagiging payapa ang pagharap sa buhay. May mga biyayang dumarating sa pusong malaya dahil handa itong tumanggap ng bagong pag-asa. Habang pinananatili ang kapatawaran, mas nagiging malinaw ang kabutihang inihahanda ng Diyos. Patuloy na pinagpapala ang pusong marunong magpatawad dahil naroon ang larawan ng awa na minamahal ng Panginoon. Ikatlong ugali, pusong tapat sa panalangin. Ang pusong tapat sa panalangin ay may natatanging lakas na hindi agad nakikita ng mata, ngunit malinaw na nararamdaman sa paglipas ng panahon. Maraming tao ang humihinto sa pananalangin kapag tila matagal dumating ang sagot sa kanilang hinihingi. Kapag nananatiling bukas ang puso sa pakikipag-usap sa Diyos, kahit tahimik ang paligid, doon lalong lumalalim ang pananampalataya. May mga himalang nagsisimula sa tahimik na panalangin na walang ibang nakakarinig kundi ang Panginoon lamang. Lalong tumitibay ang loob ng taong marunong lumuhod bago harapin ang mabibigat na laban ng buhay.
Maraming gabi ang nagiging mabigat dahil sa mga problemang hindi kayang lutasin ng sariling isip lamang. Kapag dinadala sa Diyos ang bawat takot at pag-aalala, unti-unting nababawasan ang bigat sa damdamin. May kapayapaang dumarating kahit wala pang malinaw na sagot dahil ang puso ay natututong magtiwala sa banal na oras ng Panginoon. Habang nagpapatuloy ang panalangin, mas nagiging malinaw ang direksyong dapat tahakin. Mas nagiging matatag ang tao kapag ang unang tugon sa problema ay pananalangin at hindi pangamba. Sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 17, "Pray without ceasing." Maikli man ang talatang ito, napakalalim ng paalala na ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lamang ginagawa sa oras ng kagipitan, kundi bahagi ng araw-araw na buhay. Kapag ang panalangin ay naging ugali, mas nagiging sensitibo ang puso sa kilos at paalala ng Panginoon. May lakas na dumarating sa bawat salitang ibinubulong sa Diyos kahit tila pagod na ang isip at katawan. Mas nagiging malinaw ang pag-asa kapag alam ng puso na may Diyos na nakikinig sa bawat luha at bawat hinaing. Maraming biyaya ang dumarating sa mga panahong hindi inaasahan dahil may mga panalangin matagal nang iniingatan sa langit. Kapag patuloy ang pananalangin, kahit tila walang pagbabago, naroon ang pagsasanay sa mas malalim na pagtitiwala. May mga pintuang hindi kayang buksan ng sariling kakayahan, ngunit kusang nabubuksan sa tamang oras ng Diyos. Habang tumatagal ang paglapit sa Panginoon, mas lumalawak ang pag-unawa sa kanyang mga layunin. Mas nagiging payapa ang pagharap sa kinabukasan kapag ang puso ay sanay na umaasa sa Kanya. Bawat araw ay may pagkakataong ialay sa Diyos ang unang salita at unang hiling ng puso. Kapag nagsisimula ang umaga sa panalangin, nagiging magaan ang pagharap sa anumang hamon. May kakaibang tibay ang taong marunong magpasalamat kahit maliit pa lamang ang natatanggap na biyaya. Habang pinananatili ang katapatan sa panalangin, mas dumarami ang patutuo ng kabutihan ng Diyos sa buhay. Patuloy na pinagpapala ang pusong marunong manalangin dahil nananatili itong nakakabit sa pinagmumula ng tunay na lakas at kapayapaan. Ika-4 na ugali, pusong marunong magpasalamat. Ang pusong marunong magpasalamat ay madaling makakita ng kabutihan ng Diyos. Kahit sa gitna ng simpleng araw, maraming tao ang nakatuon lamang sa kulang, kaya hindi napapansin ang mga biyayang araw-araw na dumarating. Kapag natutong kilalanin ang maliliit na biyaya, mas nagiging magaan ang pagharap sa mabibigat na sitwasyon. May kapayapaang unti-unting nananahan sa taong marunong magpasalamat kahit hindi pa ganap ang kanyang hinihiling. Lalong lumalalim ang pananampalataya kapag ang puso ay marunong tumingin sa kabutihan ng Diyos sa bawat yugto ng buhay. Maraming umaga ang nagsisimula sa pag-aalala, ngunit nagbabago ang pakiramdam kapag piniling alalahanin ang mga biyayang hawak na sa kasalukuyan. Kapag may pagkain sa hapag, may lakas sa katawan, at may pagkakataong huminga ng payapa, malaking dahilan na iyon upang magpasalamat. May mga biyayang tila ordinaryo lamang, ngunit para sa iba ay matagal nang ipinapanalangin. Habang kinikilala ang kabutihan ng Panginoon, mas lumalawak ang kakayahang makita ang pag-asa sa gitna ng pagsubok. Mas nagiging maliwanag ang bawat araw kapag ang puso ay hindi nakakalimot sa pasasalamat. Sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Malalim ang paalala ng talatang ito dahil hindi lamang sa panahon ng tagumpay nararapat ang pasasalamat, kundi maging sa oras ng paghihintay at pagsubok. Kapag marunong magpasalamat ang isang tao, kahit hindi pa niya nauunawaan ang lahat, lumalakas ang kanyang pagtitiwala sa plano ng Diyos. May mga sitwasyong mahirap tanggapin, ngunit ang pusong marunong magpasalamat ay unti-unting natutong makita ang lihim na kabutihan sa likod ng mga ito. Mas nagiging payapa ang damdamin kapag ang unang tugon ay pasasalamat kaysa reklamo. Maraming relasyon ang nagiging mas magaan kapag ang tao ay marunong magpahalaga sa kabutihang ginagawa ng iba. Kapag marunong magpasalamat sa tahanan, lumalalim ang pag-unawaan at nababawasan ang sama ng loob. May init sa pakikitungo ng pusong marunong kumilala sa tulong at malasakit ng kapwa. Habang tumitibay ang ugaling ito, mas nagiging bukas ang puso sa kabutihang nais ibalik sa mundo. Mas nagiging maganda ang takbo ng araw kapag may pusong handang kilalanin ang bawat kabutihan. Bawat araw ay may dahilan upang magpasalamat, kahit hindi perpekto ang mga pangyayari.
Kapag pinipiling bilangin ang biyaya kaysa problema, mas lumalakas ang loob na magpatuloy. May mga himalang tahimik na dumarating sa pusong marunong magpasalamat kahit sa gitna ng kakulangan. Habang pinananatili ang pasasalamat, mas nagiging malinaw ang dami ng kabutihang ibinubuhos ng Diyos. Patuloy na pinagpapala ang pusong marunong magpasalamat dahil kinikilala nito ang kabutihan ng Panginoon sa bawat sandali. Ikalimang ugali, pusong marunong magtiwala sa Diyos. Ang pusong marunong magtiwala sa Diyos ay nananatiling matatag kahit hindi malinaw ang susunod na mangyayari. Maraming sandali sa buhay na walang kasiguraduhan at maraming tanong ang bumabalot sa isip ng tao. Kapag ang puso ay pinipiling kumapit sa pangako ng Diyos, unti-unting humuhupa ang takot na dala ng kinabukasan. May kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mundo sa taong nananatiling nananalig kahit walang agarang sagot. Lalong tumitibay ang loob kapag nauunawaan na may kamay na gumagabay kahit hindi agad nakikita ang direksyon. Maraming pagkakataon na sinusubok ang tiwala ng tao sa gitna ng kabiguan at paghihintay. Kapag tila sarado ang mga pintuang matagal ng ipinapanalangin, madaling pasukin ng panghihina ang damdamin. May mga gabi na puno ng katahimikan, ngunit naroon pa rin ang presensya ng Diyos na patuloy na kumikilos. Habang natututong maghintay ng may pananampalataya, mas lumalalim ang pagkilala sa kanyang kabutihan. Mas nagiging malinaw ang layunin ng bawat pagsubok kapag pinipiling magtiwala kaysa sumuko. Sinasabi sa Proverbs 3 verse 5, "Trust in the Lord with all thine heart and lean not into thine own understanding." Makapangyarihan ang mensaheng dala ng talatang ito dahil ipinapaalala na hindi lahat ay agad mauunawaan ng isip ng tao. Kapag ang puso ay hindi umaasa lamang sa sariling paliwanag, mas nagiging handa itong tanggapin ang mas mataas na plano ng Diyos. May mga daang tila mahirap lakaran, ngunit nagiging ligtas dahil ang Panginoon ang nauuna sa bawat hakbang. Mas nagiging payapa ang pagharap sa bukas kapag ang tiwala ay nakaugat sa salita ng Diyos. Maraming biyaya ang dumarating sa mga panahong hindi inaasahan dahil may mga panalangin tahimik na inihahanda ang sagot. Kapag patuloy ang pagtitiwala kahit matagal ang paghihintay, lumalakas ang panloob na tibay ng isang tao. May mga pinto na hindi agad bumubukas dahil may mas angkop na oras na inilaan ng Diyos. Habang lumalalim ang pagtitiwala, mas nababawasan ang pagnanais na kontrolin ang bawat pangyayari. Mas nagiging magaan ang paghinga kapag alam ng puso na hindi ito nag-iisa sa laban ng buhay. Bawat araw ay pagkakataon upang piliing manalig kahit hindi pa kumpleto ang kasagutan sa mga panalangin. Kapag may tiwala sa Diyos, nagiging mas payapa ang puso kahit may unos na kinakaharap. May mga himalang dumarating sa pusong marunong maghintay ng may pag-asa at pananalig. Habang pinananatili ang pagtitiwala, mas lumalawak ang kakayahang makita ang kabutihan sa gitna ng hindi patapos na laban. Patuloy na pinagpapala ang pusong marunong magtiwala sa Diyos dahil nananatili itong nakakapit sa kanyang pangako. Ika-6 na ugali, pusong marunong maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Ang pusong marunong maghintay ay may lakas na hindi agad nauunawaan ng marami, sapagkat sa gitna ng katahimikan ay nananatili itong kumakapit sa pangako ng Diyos. Maraming tao ang madaling panghinaan kapag hindi agad dumarating ang sagot sa kanilang mga panalangin. Kapag ang puso ay natututong manatiling payapa, kahit mabagal ang takbo ng mga pangyayari, mas lumalalim ang pagtitiwala sa banal na plano ng Panginoon. May mga biyayang hindi ibinibigay agad dahil inihahanda muna ang tamang panahon at tamang kalagayan ng puso. Lalong tumitibay ang pananampalataya kapag natututong manalig kahit wala pang malinaw na kasagutan. Maraming gabi ang puno ng tanong kung kailan darating ang hinihintay na pagbabago sa buhay. Kapag matagal ang paghihintay, madaling isipin na tila walang nangyayari, ngunit sa likod ng katahimikan ay may kilos ang Diyos na hindi nakikita ng mata. May mga pagkakataon na ang hindi pa pagdating ng sagot ay paraan upang ilayo ang tao sa maling direksyon. Habang natututo ang puso na maghintay ng may pagtitiwala, mas nagiging matatag ang panloob na lakas, mas nagiging malinaw ang halaga ng bawat biyaya kapag dumating ito sa oras na itinakda ng Panginoon. Sinasabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven." Malalim ang kahulugan ng talatang ito
dahil ipinapakita na ang bawat pangyayari ay may tamang oras sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Kapag nauunawaan ng isang tao na hindi lahat ay kailangang madaliin, nababawasan ang pag-aalala sa puso. May mga pintuang nananatiling sarado ngayon dahil may mas mabuting panahon na inilaan ng langit. Mas nagiging payapa ang damdamin kapag ang puso ay marunong sumabay sa banal na oras kaysa sa sariling kagustuhan. Maraming pagpapala ang nasisira kapag pinipilit bago dumating ang wastong panahon. Kapag marunong maghintay ang isang tao, natututo siyang pahalagahan ang proseso ng paghahanda. May mga aral na natatanggap habang naghihintay na hindi matututunan sa mabilis na pag-abot ng nais. Habang tumatagal ang panahon ng pananahimik, mas nahuhubog ang karakter at tibay ng pananampalataya. Mas nagiging handa ang puso sa mas malaking biyaya kapag natutong magtiis ng may pag-asa. Bawat araw ng paghihintay ay pagkakataong mas lumapit sa Diyos at mas maunawaan ang kanyang kalooban. Kapag pinipiling manalangin kaysa magreklamo, mas gumagaan ang pagharap sa mahabang proseso. May mga himalang dumarating sa oras na halos akala ng tao ay wala nang mangyayari. Habang pinananatili ang pagtitiyaga, mas lumalalim ang pagkilala sa kabutihan ng Panginoon. Patuloy na pinagpapala ang pusong marunong maghintay dahil marunong itong manalig sa tamang oras ng Diyos. Ikapitong ugali, pusong marunong maglingkod sa kapwa. Ang pusong marunong maglingkod sa kapwa ay may kakaibang liwanag na madaling napapansin sa mata ng Diyos. Maraming tao ang naghahanap ng malaking paraan upang maging mahalaga, ngunit madalas nagsisimula ang tunay na pagpapala sa simpleng paglilingkod. Kapag handang tumulong kahit walang kapalit, unti-unting nahuhubog ang pusong malapit sa kalooban ng Panginoon. May mga biyayang dumarating sa tahimik na kabutihang ginagawa ng walang hinihintay na pagkilala mula sa iba. Lalong nagiging makahulugan ng buhay kapag may pusong handang magbigay ng oras, lakas at malasakit sa kapwa. Maraming pagkakataon sa araw-araw na buhay kung saan nasusubok ang kahandaan ng isang tao na maglingkod. Kapag may pagod na sa katawan ngunit pinipili pa ring umalalay sa nangangailangan, malaking bagay iyon sa paningin ng langit. May mga simpleng pagtulong sa tahanan, sa kaibigan o sa kapwa na nagiging daluyan ng kabutihan ng Diyos habang natututo ang puso na unahin ang kapakanan ng iba. Mas lumalalim ang diwa ng pagmamahal na itinuturo ng banal na kasulatan. Mas nagiging payapa ang kalooban kapag alam mong may naibahagi kang kabutihan sa araw na lumipas. Sinasabi sa Galatians 5 verse 13, "By love serve one another." Maikli man ang talatang ito, napakalalim ng paalala na ang paglilingkod ay dapat nakaugat sa tunay na pag-ibig. Kapag ang pagtulong ay ginagawa ng may malinis na hangarin, mas nagiging makahulugan ang bawat maliit na kabutihan. May mga pusong sugatan na gumagaan ng pakiramdam dahil lamang sa isang taong handang makinig at umalalay. Mas nagiging malinaw ang presensya ng Diyos sa buhay ng taong marunong magbigay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Maraming biyaya ang hindi agad napapansin dahil dumarating ang mga ito habang ang isang tao ay abala sa paggawa ng mabuti. Kapag may pusong bukas sa pangangailangan ng kapwa, nagiging daluyan ito ng habag at awa ng Panginoon. May mga sandaling ang simpleng pagtulong ang nagiging sagot sa panalangin ng ibang tao. Habang pinananatili ang ugaling mapaglingkod, mas nagiging malawak ang pag-unawa sa tunay na layunin ng buhay. Mas nagiging mabunga ang bawat araw kapag may malasakit na isinasabuhay. Bawat araw ay may pagkakataong maglingkod kahit sa maliit na paraan lamang. Kapag pinipiling maging mabuti sa salita at gawa, unti-unting lumalalim ang epekto nito sa paligid. May mga himalang tahimik na sumusunod sa pusong hindi nagsasawang tumulong. Habang pinananatili ang paglilingkod sa kapwa, mas dumarami ang biyayang hindi nasusukat ng material na bagay. Patuloy na pinagpapala ang pusong marunong maglingkod dahil nakikita ng Diyos ang bawat kabutihang ginagawa ng may pag-ibig. Habang patuloy nating binubulay ang mga ugaling minamahal ng Diyos, malinaw na ang tunay na pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa uri ng pusong hinuhubog araw-araw ng pananampalataya. Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan, tagumpay at kasagutan, ngunit madalas nagsisimula ang lahat sa tahimik na pagbabago ng kalooban. Kapag ang isang puso ay marunong magpakumbaba,
magpatawad, manalangin, magpasalamat, magtiwala, maghintay at maglingkod. Unti-unting lumalawak ang puwang para sa kilos ng biyaya ng Diyos. May mga biyayang dumarating ng hindi inaasahan sa mga pusong nananatiling tapat kahit walang nakakakita sa kanilang mga sakripisyo. Lalong nagiging makahulugan ang bawat araw kapag ang buhay ay iniaayon sa mga aral na nagmumula sa banal na salita. Sinasabi sa Psalm 1 verse 3, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season." Napakaganda ng larawang ibinibigay ng talatang ito dahil ang taong malapit sa Diyos ay tulad ng punong may matibay na ugat at patuloy na namumunga sa tamang panahon. Kapag nananatiling nakakapit ang puso sa Panginoon, may lakas na dumarating kahit dumaan sa tag-init ng pagsubok at unos ng buhay. May mga panahong tila mabagal ang pagdating ng pagbabago, ngunit sa ilalim ng tahimik na proseso ay may ugat na lalong tumitibay. Mas nagiging payapa ang pagharap sa bukas kapag alam ng puso na ang Diyos ang patuloy na nag-aalaga sa bawat yugto ng buhay. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Malaking tulong ang inyong suporta upang mas marami pang pusong nangangailangan ng pag-asa ang maabot ng mensaheng may dalang liwanag at pananampalataya. Bawat simpleng pag-subscribe at pagbabahagi ninyo ay maaring maging daan upang may isang taong muling lumapit sa Diyos sa gitna ng kanyang pinagdaraanan. May kapangyarihan ang isang mensaheng may pananampalataya kapag umaabot sa pusong handang makinig. Patuloy nawa nating dalhin sa araw-araw ang mga aral na nagbigay liwanag sa ating paglalakbay espiritual. Kapag nananatiling bukas ang puso sa kanyang paggabay, bawat pagsubok ay nagiging bahagi ng mas malalim na paghahanda, lalong nagiging matatag ang kaluluwa kapag ang bawat araw ay iniaalay sa Panginoon ng may buong pagtitiwala. Nawa ay manatili sa iyong puso ang pag-asa na anumang bigat ang iyong dinadala ngayon ay may Diyos na nakakaalam ng bawat luha at bawat panalangin. Kapag ang pananampalataya ay nananatiling buhay, may liwanag na dumarating kahit sa mga panahong tila tahimik ang paligid. Maraming biyaya ang darating sa tamang panahon para sa pusong handang sumunod at magtiwala. Patuloy kang ingatan, palakasin at pagpalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay.